Ito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 3 airport security personnel na sangkot umano sa tanimbala sa NAIA, sinibak na sa pwesto. Dating Pangulong Digong Duterte, handa umanong magpaaresto sa harap ng mga ugong na may nilabas ng arrest warrant ang ICC. Philippine National Police, tiniyak naman ang kahandaan. Malakihang rollback sa mga produktong petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, isang bangko sa Banggit Abra, hinagisa ng granada. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra TNT Tropang Giga maghaharap sa finals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup. At sa Showbiz Pater, Bugoy Carino ikinasal na sa volleyball player na si EJ Laure. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang 3 security personnel na nadawit sa palpak na tanim-bala scheme sa NAIA Terminal 3. Nang halughugin ng ang bagahe ng isang senior citizen ay wala namang natagpo ang bala. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Personnel. Hindi po kami naglalaro. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. Iyan, Yuel, ang direktibang inilabas ngayong Lunes ng umaga ni Transportation Secretary Vince Dizon para sa agarang pagsibak sa pwesto sa 3 mga tauhan ng Office for Transportation Security sa airport na sangkot sa pinakahuling kaso ng umano'y tanimpala. Hindi na muna pinangalanan ni Secretary Dizon ang 3 mga personnel habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Isa sa mga sinibak ay supervisor ng OTS sa Terminal 3. Sa isinagawang pulong balitaan sa tanggapan ng DOTR, sinabi ng kalihim na March 6 pa nang mangyaring insidente pero nalaman lamang niyang insidente nang magsimula na itong mag-viral sa social media. Sa viral video ni Ruth Adel, makikitang hinahalughog ng mga security personnel ang bagahe ng isang senior citizen sa NAIA Terminal 3 sa akusasyon na mayroon daw nakitang basyo ng bala pero wala namang makita. Hindi tama yan. Marching order. Isa sa mga marching order ni Pangulong Marcos ang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at hindi ang pang-aabuso. We will not stand for any abuse. Any abuse will be met with the same result and the same swift action from us, as mandated and as ordered to us by the President himself. We will not allow this to happen. Dahil dito ay humihingi ng paumanhin si Kalihim Dizon sa 69 na taong gulang na ginang at maging sa publiko. Sabi ng kalihim, nakatakda ng maglatag ng airport hotline na magsisilbing sumbungan ng publiko. Hinihikayat ng kalihim na huwag matakot na i-report o ipagbigay alam sa nabanggit na hotline ang anumang problemang kanilang mararanasan sa airport. So, I am calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. And I'm asking Yusek Jim, GM Eric, and Yusek Ato, no? We will have a hotline. Magpapalagay ako ng hotline sa airport. Anything na maging ginawa sa mga kababayan natin, i-report nyo agad. Para sa MBC TV Network News,
Ako, si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Arestado naman sa Laguna ang 9 na miyembro ng notorious na Javier Criminal Group, habang ang iba pa sa mga kasamahan nila ay patuloy na tinutugis. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Wala pang sikat ng araw, Yuel, ng inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang 9 na miyembro umano na isang kilabot na criminal gang sa San Pedro, Laguna. Kinilala ni CIDG Director, Police Major General Nick Torre, ang mga nahuling pawang mga kasapi ng Camino Javier Group na nag-ooperate hanggang sa Metro Manila. Naabutan ng mga ito sa pagsalakay ng CIDG, SWAT at local police sa bahagi ng Diamond Park na sakop na ng border ng Muntinlupa, Cavite at Laguna kaninang madaling araw. Nasamsam din sa operasyon ang iba't ibang kalibre ng armas na hinihinalang gamit ng mga suspect sa kanilang gun running activities. Maliban sa mga unang naaresto, may mga nakatakas pa ng miyembro ng grupong patuloy namang tinutugis sa hot pursuit operation dahilan ng pananatili ng pulisya sa nabanggit na lugar. Sabi ni Torre, maliban sa gun running, sangkot din sa illegal drugs at land grabbing ang naturang Camino Javier Group. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, handa o buong puso namang tatanggapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya raw ay totoong ipaaresto na ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong drug wars sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pahayag ng dating Pangulo, tinutukan ni Rose Babiera. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Handang magpahuli at magpakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at wala na anya siyang magagawa, kundi tanggapin ito kung ito man ang kanyang kapalaran. Ito ang naging tugon ni dating Pangulo ukol sa mga ugong na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao, kaugnay ng inilunsad na drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa isang Thanksgiving event sa mga OFW sa Wan Chai sa Hong Kong, sinabi nitong kung totoo man ang mga paratang sa kanya, ginawa niya lamang ito para sa kapayapaan at seguridad ng mga Pilipino. Sa pahayag naman ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, ipinabatid nitong nakarating sa palasyo ang bali-balitang nag-issue na nga ang ICC ng warrant of arrest. Ang tugon nito, kung humantong man dito ay handa ang gobyerno na harapin ito. Kaugnay nito, nilinaw naman ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pa itong kumpirmasyon mula sa Malacanang. Gayunpaman, maoobligaan niyang sumunod ang pamahalaan kung kailanganin ng Interpol ng kooperasyon ng bansa ukol dito. Kung opisyal na mag-issue ng arrest warrant ang ICC, dadaan ito sa Department of Foreign Affairs bilang official entry point sa ngalan ng diplomatic courtesy. Inaasahan naman ng tugon ng ICC Office of the Prosecutor ukol sa kumakalat na balitang ito. Matatandang Oktubre noong nakaraang taon sa pagdinig ng House Quad Committee ay sinabi ng dating Pangulo na handa siyang harapin ang full legal responsibility sa gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, handa raw sa anumang eventualities ang pambansang pulisya o PNP sa oras na makumpirma ang umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil obligado silang makipag-ugnayan sa Interpol kung sakaling magpasaklolo ito. Nagbabalik si Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang pulisya ang kahandaan nito sa harap ng impormasyong baka ipaaresto na nga ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y crimes against humanity. Sa maikling pahayag sa DZRH News, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na handa ang hanay sa kahit anong pangyayari o eventualities
Sagot yan ni Tuanyo ng ating tanungin sa naunang statement ng Malacanang na obligado itong sumunod sa Interpol sakaling magpasaklolo ito sa hindi pa kumpirmadong arrest warrant. Samantala, kinumpirma rin sa DZRH ng Police Regional Office 11 ang napaulat na presensya ng pulisya sa Davao International Airport mula kahapon. Pero itinanggi ni Pro 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na para ito arestuin si FPRRD na lumipad pa Hong Kong nitong weekend. Ayon kay De La Rey, nagsagawa lamang ng simulation exercise ng Regional Mobile Force Battalion at wala itong kinalaman sa kahit anong issue. Regular umanong CIMEX ng aktibidad, lalo't sa paliparan ng Davao, nakadeploy ang nabanggit na unit ng pulisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang magsagawa ng ocular inspection ang Office of the House Secretary General sa magiging tanggapan ng House Prosecution Panel sa loob ng Senado sa oras na umarangkada na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Milky Regunat. Formal lang hiniling ng Kamara sa Senado ang paglalaan ng silid para sa House Prosecution Panel kaugnay ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang request ay nakapaloob sa sulat ni House Secretary General Reginald Velasco na may petsyang March 6 at naka-address kay Senate President Cheese Escudero. Humihiling si Velasco ng silid sa Senado na magsisilbing opisina at holding area ng House Prosecutors at House Secretariat Support Grupo SSG habang isinasagwa ang impeachment trial. Bukas, March 11, ang gagawing ocular inspection sa room assignment ng Kamara para matiyak na akma ito sa pangailangan ng prosecution. Ang request ni Velasco ay bahagi ng paghahanda ng Kamara sa kanilang tungkulin sa impeachment trial kasunod ng formal na pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara noong buwan ng Pebrero. Samantala, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na nakatanggap na siya ng sulat mula kay Escudero noong February 24 na may kaugnayan sa verified impeachment complaint at sa paghahanda ng Senado para sa impeachment trial. Tiniyak ng House Speaker sa Senado na magiging patas ang Kamara at alinsunod sa saligang batas ang proseso ng impeachment. Patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa isasagawang impeachment trial ni VP Sara, ang unang vice-presidente ng bansa na na-impeach. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inalmahan naman ng mismong engineer ng gumuhong Kabagan-Isabela Bridge ang aligasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na may mali sa disenyo ng tulay kaya ito bumigay. Git nito, overloading ang salarin at hindi ang mismong disenyo ng tulay. Ang mga detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Hindi design flaw ang dahilan kung bakit gumuho ang Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela, kundi dahil sa overloading. Ito ang muling iginiit ng mismong nagdisenyo nito na si Engineer Alberto Cañete. Sa panayam ng DZRH, ipanaliwanag ni Cañete na kung sa disenyo talaga may mali, dapat sa unahang bahagi pa lamang ng tulay ay gumuho na umano ito. Ang Kabagan-Santa Maria Bridge na may habang 900 at 70 metro ay nahahati sa 12 arko kung saan ang ika-10 arko ang nasira matapos dumaan ang isang dump truck na may kargang mga bato. Sa report ng DPWH Region 2, higit sa 100 tonelada ang bigat ng naturang dump truck, lubhang mas mabigat sa sinasabing kapasidad ng tulay na 44 tons lamang. Nabanggit din ni Cañete na bagamat wala siyang kinalaman sa mismong konstruksyon ng tulay, sa tingin nito ay nasunod naman ang kanyang disenyo. Ang polisiya kasi sa DPWH is kung ano, ang designer hindi siya involved sa construction. Kaya doon sa mga ganong bagay, hindi ako pwedeng magkomento. Okay. Ang makukomentohan ko lang talaga is yung design ko. Sinunod po ba yung design? Yung gawa po ninyo, engineer? During construction. Yung nagawang tulay. Oo.
Ganyan-ganyan yung dinesign ko. Dahil dito, iginiit ni Cañete na magsagawa ng forensic engineering investigation para malaman ang tunay na sanhi ng pagguho ng tulay. Una rito, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mali ang disenyo ng tulay na pinondohan ng pamahalaan sa halagang 1.22 billion pesos. Sabi ni Marcos, ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi gumagamit ng kable. Pero ayon naman kay Cañete, ang Kabagan Santa Maria Bridge ay hindi isang suspension bridge, kundi isang tide arch bridge na hindi gumagamit ng kable bilang suporta. Sa mundo ng mga inhinyero, kilala si Cañete bilang isang bridge expert o isang bridge engineer. Ilan sa mga naging proyekto nito ang Parklinks Bridge na nagkokonekta sa Pasig at Quezon City, Bridgetown Bridge na matatagpuan sa Pasig, at ang Sacobia Bridge sa New Clark City, Pampanga. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po sa mga motorista. Aarangkada na bukas ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo March 11. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 1 peso and 70 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina at 90 centavos sa kada litro ng diesel. May bawas presyo rin na 1 peso and 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang round ng rollback ngayong Marso matapos ang tila walang patid na oil price hike noong nakaraang buwan. Sa mundo naman ng basketball, tapat ang Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga ang matutunghayan sa finals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup. Yan ay matapos talunin ng Gene Kings ang Northport sa Game 5 ng semifinals at masecure ang kanilang ika-32 finals appearance sa naturang liga. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Pasok na sa finals ang Barangay Ginebra matapos nitong talunin ng Northport with 126-99 final score sa Game 5 ng PBA Season 49 Commissioner's Cup semifinals sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ika-32 finals appearance ng Gene Kings at 4 na po naman para sa head coach nito na si Tim Cone. Dinumina ng Ginebra ang serye dahil bagamat natalo sa Game 4, tuluyan naman itong tinapos ang semis sa 4-1 record para makaharap sa finals ang TNT Tropang Giga na pinangungunahan ni Coach Chot Reyes. Nanguna sa scoring si Justin Brownlee na may 21 points at 11 rebounds, habang nag-ambag ng 20 points at 10 assists si rookie RJ Abarrientos, na siyang kinilala bilang player of the game. Nakapagtala rin ng malalaking numero sina Jamie Malonzo na may 20 points, Japet Aguilar na may 18, at Scottie Thompson na may 14. Magsisimula ang bakbakan ng Ginebra at TNT para sa finals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup sa Biyernes, March 14 sa SM Mall of Asia Arena. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pagbabantay sa mga pigo, mas hihigpitan ng Senado. Sa MBC TV Global, mga biktima ng mass killing sa Syria, pumalo na sa libo-libong katao. At sa showbiz spotted actress na si Judy Ann Santos, nagkamit ng parangal sa Portugal. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Agad inalmahan ni Commission on Elections sa COMELEC Chair George Garcia ang aligasyon na pwede umanong ma-hack ang automated counting machines gamit ang internet. Bagay na lubhang matrabaho at halos imposibleng mangyari. Tinutukan yan ni Wina Hesoro. Pinabulaanan ni COMELEC Chairman George Garcia ang kumakalat na maaari umanong mahak ang automated counting machine at maaari umanong madaya ang resulta ng eleksyon kapag nakakonekta sa internet ang mga ACM bago tuluyang iprint ang election return. Ito ay kaugnay sa naging video content ng isang abogado at information technology expert na si Attorney Harold Respicio hinggil sa umano'y posibilidad na mahak ang nalalapit na eleksyon. Sa programang Magandang Umaga Pilipinas, sinabi ni COMELEC Chairman na 110,000 na ang gagamitin
gamiting makina sa buong bansa para sa halalan. Aniya, kinakailangan pa umanong kabitan ng internet ang bawat makina para lamang mahak ito katulad ng sinasabi ni Attorney Respicio. Ang ating pong makina na gagamitin sa buong bansa ay 110,000. Ibig sabihin ba, ang 110,000 ay kakabitan mo ng internet mula umaga hanggang gabi. Ang sabi po niya kasi, at yan ay pinabubulaanan natin. Sinabi pa ni Garcia na bago pa man maitransmit ang resulta mula sa mga presinto, alam na ng lahat kung ano ang resulta dahil nakapaskil na umano ito sa labas ng bawat presinto. Dagdag pa ni Garcia, kung gugustuhin mang baguhin ang resulta ay bago pa umano ito i-transmit. Magpiprint muna siya ng election returns, siyam na election returns, tapos yung siyam na yan, yung pang siyam, ay ipapaskil kaagad sa labas ng presinto para makita ng lahat, makapag-picture, makapag-video kaagad. At pagkatapos saka lang siya magtatransmit sa bayan, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, at ang media. Ibig sabihin po si Angel, bago pa na tayo mag-transmit ng result mula sa presinto, ay alam na ng lahat kung ano ang result sa presintong yan. Pero giit ni Respicio, hindi COMELEC ang tinitira niya rito kundi ang buong proseso at integridad ng ating halalan. Matatandaan ding nagsampa na ng kaso ang Commission on Elections laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tulad naman ng Pogo, tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na dadaan din sa butas ng karayom ang Pigo dahil sa posibleng banta ng gambling addiction sa ordinaryong mamamayan. Nababahala rin si Escudero dahil sa ilalim ng Pigo ay mas malayang makapagsusugal ang lahat. Mababalita si Raymond Dadpaas. Mainit ang mata ngayon ni Senate President Francis T. Escudero sa maluwag na pagtanggap at pagtrato ng mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng Philippine Inland Gaming Operations o PIGO. Ayon kay Escudero, kung ano ang ginawang pagtrato sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators ay dapat ganito rin ang pagtingin sa PIGO. Dahil sa POGO ay mga dayuhan ang nagsusugal at naging biktima, habang sa PIGO ay pwede kahit sinong Pilipino na may dalang cellular phone. Tingin ng Pangulo ng Senado, may kasino na sa bulsa ng bawat Pilipino dahil available na ito online. Hinihingi ni Escudero sa mga ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang social cost state benefit ng PIGO. Nais nitong malaman kung magkano ang buwis na binabayaran ng mga ito, sino ang mga may-ari, magkano ang share ng gobyerno at kung may mga police reports na hinggil sa mga krimen na nangyari dahil sa mga adik sa online na sugal. Maliban sa kita ng gobyerno at sa mga PIGO companies, mahalaga din na makita ang kabuuang halaga ng taya ng mga Pilipino. Sa report na kanyang tinanggap, binanggit ni Escudero na maaring umabot sa 600 billion pesos hanggang 1 trilyong piso ang kabuuang online na taya ng mga Pilipino sa loob ng isang taon. Mas malaki pa ito kaysa sa kinikita ng pinakasikat na fast food chain sa Pilipinas. Di hamak na mas malaki rin ang pera ng mga Pinoy sa online pasugalan kaysa sa 150 billion pesos na halaga ng aning palay, alagang baboy, manok, baka at kambing sa buong bansa. Sa mga kasino ay ipinagbabawal ang mga menor de edad, ngunit sa online gaming ay kahit sino ay maaring magsugal. Babala ni Escudero, nakakaadik ang magsugal online at baka pati ang pera na pangpakain ng pamilya o panggatas ng batay itataya pa. At may kasabihan na ang tao na nasa sugal nagigipit ay sa krimen at kalokohan kakapit. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Lunes, kasalukuyang umiiral ang shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon na bunsod ng salubungan ng amihan sa Hilaga at easterly sa Timog. Magdadala ito ng makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na thunderstorms sa Cordillera at malaking bahagi ng Cagayan Valley. Makararanas din ng katamtaman hanggang sa minsay malalakas na pag-ulan ang Quezon at Aurora. Gayun din ang Kabikulan maliban sa Sorsogon at Masbate. Habang ramdam naman
ang mga kapuluang o kaulapang dala ng easterly sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Inaasahang magdadala rin ito ng mga pag-ulan sa southern portion ng Eastern Visayas, gayon din sa Caraga, Davao at Soxargen. Samantala, pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin sa mapanganib na heat index forecast sa Occidental Mindoro at Palawan na posibleng pumalo sa 41 degrees Celsius. Tinataya naman ng Pag-asa ang posibleng pagtatapos ng amihan season na bago sumapit ang ikalawang bahagi ng Marso. Nagbabadyang civil war. Yan ang naging pasaring ni Syrian interim leader Ahmed al-Sharaa matapos maghasik ng kaguluhan ang mga taga-suporta ni ousted Syrian President Bashar al-Assad na nauwi sa pagkasawi ng mahigit 1,000 individual. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Tinutugis na ngayon ng bagong Islamist rulers ang nasa 5,000 mga taga-suporta ni ousted Syrian President Bashar al-Assad na nagpasimula ng kaguluhan at naging sanhi ng mass killing sa Syria, kung saan pumalo na sa mahigit 1,000 katao ang nasawi na karamihan ay mga bata at matatanda. Ayon kay Syrian interim leader Ahmed al-Sharaa, nais umano ng mga taga-suporta ni al-Assad na muling sumiklab ang digmaang sibil at sirain ang naitaguyod na kapayapaan sa rehiyon. Matatanda ang bumaba sa pwesto si al-Assad noong nakarang taon at lumipad patungong Russia matapos masakop ng debedeng grupo ang syudad ng Damascus at iba pang lugar sa nasabing bansa. Samantala, pansamantalang laya muna mula sa kanyang detention center si ousted South Korean President Yoon Suk Yeol matapos kanselahin ng korte ang kanyang arrest warrant sa kasong insureksyon, kung saan kinuwestiyon ng korte ang mga irregularidad sa proseso ng investigasyon at ng indictment laban kay Yoon dahilan upang hindi na rin umapila ang mga nagsampa ng kaso. Habang suspendido pa rin ang Pangulo sa kanyang mga tungkulin at magpapatuloy naman ang impeachment trial laban sa kanya na inaasahang magkakaroon na ng hatol sa mga susunod na araw. Sa iba pang balita, inihalal naman bilang bagong Prime Minister ng Canada si Mark Carney, isang dating central banker matapos manalo sa naging botohan ng kanilang ruling Liberal Party. Siya na ang magiging kauna-unahang punong ministro ng Canada na hindi dumaan sa pagiging mambabatas o umawak ng anumang posisyon sa gabinete. Ayon kay Carney, siya anyang tamang taong ihalal sa posisyon, lalo na sa nagpapatuloy na trade war kontra sa Estados Unidos. Magugunit ang inanunsyo ni outgoing Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong nakarang taon ang kanyang pagbibitiw sa pwesto matapos sa mga naging batikos laban sa kanya, habang 9 na taon namang nanungkulan si Trudeau bilang Prime Minister ng Canada. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagimbal ang online community nang matagpuang patay ang Oscar awardee na si Gene Hackman kasama ang misis at aso nito sa loob ng kanilang bahay sa Amerika. Batay kasi sa autopsy, lumabas na antivirus, isang rare disease ang naging sanhi ng pagkamatay ng ginang. Ang mga dapat malaman sa sakit na yan, inalam ni Dustin Bayog. Nadiskubre ang pagkamatay ng Oscar-winning actor na si Gene Hackman at ang asawa nitong si Betsy Arakawa kasama ang isa nilang aso sa kanilang bahay sa New Mexico sa Amerika noong February 26. Sa edad na 95 ay pumanaw si Hackman dahil sa heart disease, habang si Arakawa naman ay namatay sa edad na 65, kung saan kinumpirma ng mga eksperto na dahil ito sa isang rare disease na kung tawagin ay hantavirus. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang hantavirus ay isang rare disease na nakukuha sa mga daga, partikular kung na-expose ito sa ihi, dumi, laway at maaari din kung makagat o makalmot ito. Ang naturang virus ay maaari magdulot ng dalawang syndrome na kung tawagin ay hantavirus pulmonary syndrome o HPS na matatagpuan sa western countries tulad ng US at ang hemorrhagic fever with renal syndrome o HFRS na matatagpuan naman sa Europa at Asia tulad ng Pilipinas. At base sa medical investigation, HPS ang kinamatay ni Arakawa na pinaniniwalaang nasawi 1 linggo bago ang pagkamatay ni Hackman na pinaniniwalaang ding hindi nito alam ang nangyari dulot ng sakit nitong Alzheimer's. Dagdag ng CDC, ilan sa maagang sintomas ng HPS ang pagkapagod, lagnat, muscle aches at susundan ng sakit ng ulo,
panlalamig, pagsusuka at pagdudumi. At kung tumagal ay maaari na makaranas ang isang taon ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Ang HPS ayon sa CDC ay mayroong 38% mortality rate at wala pa ring espesipikong medikasyon para rito. Samantala ang HFRS na maaari makita rito sa bansa ay inaatake ang bato o ang kidis ng isang tao na maaari magdulot ng pagbaba ng low blood pressure, kawalan ng daloy ng dugo, internal bleeding at acute kidney failure. Ilan pa sa kilalang sakit na nakukuha mula sa daga ay ang leptospirosis, salmonellosis at rat bite fever. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado naman ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Konektadong Pinoy Bill na layong palawakin ang internet connectivity, partikular na sa mga disadvantaged areas sa bansa. Ngunit isang telco group ang umalma sa ilang nilalamang probisyon ng panukala. Tinutukan niyan ni Rovic Manuel. Inalmahan ng isang grupo ng mga telecommunications o telco companies ang isinusulong ngayong maisabatas na Konektadong Pinoy Bill na layong palakasin ng internet connectivity sa buong bansa, partikular na sa mga liblib at disadvantaged na lugar. Isa kasi sa laman ng panukalang ito ay ang pag-aalis ng franchise requirement o prangkisa sa mga papasok na bagong internet provider at para madagdagan pa ang data provider sa bansa. Ang nilalayon po nito ay mabuksan ang ating market para sa mga data, at tinatawag po natin data transmission providers, yung DTIPs. So, ino-open po nito market, meaning inaalis po sana yung franchise para po sa mga data providers at inaayos po din nito yung mga ibang components in order to prepare us for the digital age. Ayon sa legal counsel na isang grupo ng telcos na si Attorney Stanley Cabrera VI, hindi umano na konsulta ang telcos na ito nang i-draft ang naturang batas at isa pa umano sila sa mga dumaan sa tamang proseso magkaroon lamang ng prangkisa. Medyo kulang yung consultation. May kita sa amin, we asked na we be invited, no, some of the stakeholders, pero hindi nakapag-participate. No? Kung napag-participate, medyo latter part na lang. Yung, kumbaga, patapos na yung process. So, they went all through that process. Pero after a few years, ito na sasabihin na okay, hindi na tayo kailangan ng franchise. Bukod dito, isa pa ang usapin ng malaking multa na maaaring bayaran ng mga maliliit na telco na nakalagay sa batas na aabot sa 5,000 piso hanggang 2 milyong piso kada araw na tanging malalaking telco companies lamang daw ang may kakayanan na makapagbayad. Ang posisyon namin, hindi namin kakayanin yung ganong klaseng mga fines. No? Napakasakit po, no? Napakahirap. Paano na po yung mga employees namin? Paano naman po yung kapag nagsarado kami dahil di namin kayang bayaran yung penalty, mawawalan din ng service yung mga aming mga kliyente. So, hindi rin na-achieve yung gustong mangyari ng batas na ma-serve mo yung mga tao. Paglilinaw ng DICT na kabilang sa mga lumahok sa pagbuo ng naturang panukala, limitado lang at tanging sa mga internet provider lamang ang pag-aalis ng requirement sa prangkisa. Ang lifting po ng franchise are only for data providers, but not for the telcos in particular. Mag-ooperate po kayo na parang telco, yun po yung kailangan ng franchise. Pero pag data po siya, hindi po siya kailangan na mag-require ng franchise. Pagtitiyak ng ahensya, lahat kabilang na ang ilang pang-issue at problema ay aayusin na sa IRR o Implementing Rules and Regulation kung maisa sa batas na ang naturang panukala. Matatanda ang inaprubahan na sa ikatlong pagdinig ng Senado ang Konektadong Pinoy Bill noong Pebrero at sinertipika ito bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanghal na Best Actress si Judy Ann Santos sa katatapos lang na Fantasporto Film Festival. Siya na ang ika-4 na Pinoy na nakasungkit ng pagkilala sa naturang film fest sa Portugal. Ang acceptance speech ni Juday panuurin sa Showbiz Report na ito.
Muli na namang nakasungkit ang parangal si Judy Ann Santos para sa kanyang mahusay na pagganap sa horror movie at 50th MMFF entry na Espantajo. Si Judy ay tinanghal na Best Actress sa 45th Fantasporto Film Festival sa Portugal. I'd like to thank the jury, Fantasporto, for the recognition. It is with great pride and honor that I'm here to represent my country, which is the Philippines. Sa kanyang acceptance speech, special mention mga source of inspiration actress sa lahat ng mga proyektong ginagawa. Ang kanyang tatlong anak na sina Johan, Lucho, and Luna, at syempre ang mister na si Ryan Agoncillo na kasama niya noong awarding ceremony. Ay, nakakaloka! Napakaganda ng souvenir na maiuwi ko mula dito sa Porto, sa Fantasporto. Handog din ito ang nakamita tagumpay sa lahat ng mga bumubuo ng pelikulang Espantajo o Scarecrow mula sa direksyon ni Chito Esronio. Hirit naman ang aktres. Lamig, tapos ang bigat-bigat ng award. Iniisip ko na kung gano'ng babayaran ko sa excess baggage ko pa uwi Pero masaya kung babayaran yun. Maiuwi ko lang to, mabuhay ang Pilipinas. Kung matatandaan, si Judy Ann ang nag-uwi ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal na ginanap noong Disyembre. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports ang nag-uwi ng kampyonato sa Valorant Masters Bangkok, kilalanin. At sa Showbiz Spotted, Bugoy Carino at EJ Laure, nag-isang dibdib na. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Hindi lang kapakanan kundi mabilis at accessible na pag-unlad ng mga manggagawa sa loob ng workforce. Itong nakikitang paraan ng Trabaho Party List para paangatin ang kalidad ng manggagawang Pilipino. Kabilang ditong upskilling at alternative learning programs. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isinusulong ng Trabaho Party List ang upskilling, skills training at pagkakaroon ng alternative learning programs para sa mga manggagawang nais magkaroon ng dekalidad na trabaho. Ito ang inihayag ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagtatakda ng Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sinasabing batas mabibigyan na ng pagkakataon ng working professionals na makuha ang kanilang mga college diploma nang hindi dumadaan sa tradisyonal na schooling methods, bagay na pinuri ng Trabaho Party List. Ayon sa grupo, malaking tulong ang nasabing batas para sa kanilang inilatag na mga plataforma na layong tumulong sa mga manggagawa upang magkaroon ng job at internship opportunities ang mga Pilipino. This law helps incentivizes yung ating mga kababayan na hindi lang simpleng skills training pero possibility na makredit to into college units and eventually the college diploma, no? Idinagdag pa ng Trabaho Party List na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa DepEd, CHED, TESDA at maging sa mga lokal na pamahalaan upang maisakatuparan ang kanilang mga programa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bangko naman sa Bangged Abra ang napaulat na hinagisan ng granada kaninang madaling araw. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Abra, kasalukuyang inimbestigahan ng Bangged Municipal Police Station ang nangyaring paghagis umano ng granada sa harap ng main door ng Philippine National Bank sa Magallanes Street, Zone 5, Bangged Abra, bandang alas 12:30 kanina madaling araw. Nakatanggap ng tawag sa cellphone ang Duty Municipal Tactical Operations Center ng Bangged Municipal Police Station mula sa staff ng PNP Head Office Manila na may robbery in progress sa isa sa kanilang branch sa Bangged. Kaugnay nito, nagresponde ang mga personnel ng Bangged Municipal Police Station sa lugar at nadiskubre na ang glass panel ng main entrance ng bangko ay nabasag. Natagpuan nila sa ilalim ng mga basag na salamin ang isang hindi sumabog na hand grenade fragmentation M22 at isang bato.
wala umanong nakaduting security guard na mangyari ang insidente. Prinoseso ng mga personnel ng Abra Provincial Explosive and Cannon Unit ang crime scene. Pumayag naman si Emily Acosta Ganyalon, manager ng PNP Bangged, na magbigay ng kopya ng CCTV footage na gagamitin ng PNP sa kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rami Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa advanced state of decomposition ng matagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Baybay Norte Sual ang mga labi ng mag-asawa na sila Rosa Santa Rosa at live-in partner na si Andres Magaliano, kapwa senior citizen. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, nakatawag pansin ang masangsang na amoy na nagmumula sa bahay ng mag-asawa kaya't pinasok ng mga barangay official upang alamin at tumambad ang naagnas ng bangkay ng mag-asawa na pinalalagay na halos mag-iisang linggo na itong patay. Nabatid na si Aling Rosa ay may problema sa pag-iisip habang si Mang Andres naman ay paralisado. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP para mabatid ang sanhi ng pagkamatay ng mag-asawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Sa pagbaba sa pwesto ni BARM Interim Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, mananatili itong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Sa inilabas na kalatas mula sa Malacanang, sa pamamagitan ni Attorney Alanuddin Sulaik Hassan, kabilang sa mga bagong appointed bilang BTA member si former ICM and MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Papalitan niya si BTA member outgoing MP Jamil Makakwa. Habang ang iba pang bagong appointed BTA members ay sina MP Tumanda Antok, kapalit ni outgoing MP Ibrahim Ali, MP Abdul Basit Rajamuda Benito, kapalit ni outgoing MP Aida Silongan, MP Maaruf Bajunaid Candao, kapalit ni outgoing MP Bay Maleha Bajunaid Candao, at MP Amerudin Yusuf Gayak, kapalit ni outgoing MP Abdullah Gayak. Samantala, bumuhos naman ang mga pagbati at show of support mula sa iba't ibang ahensya ng national government at maging sa mga local leaders sa bagong itinalagang BARM ICM, Abdul Rauf Makakwa. Nananatili namang tahimik ang kampo ni ICM Makakwa, ganun din ang iba pang BARM officials at maging ang Malacanang kaugnay sa mga kadahilanan ng pagbabago ng liderato ng BARM. Ang isa sa 1,000 tanong mula sa Bangsamoro community na inaabangan ng tugon kung sino ang papalit na upong gobernador ng ibabakanteng upuan ni ICM Makakwa bilang gobernador ng Maguindanao del Norte Province. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagaw ang PNP Bataan ng pinaigting na operasyon sa ilalim na tinatawag na Operation Katok ng mga nagmamay-ari ng mga baril sa buong lalawigan ng Bataan. Bilang resulta, voluntaryong isinuko ng mga may-ari ng baril ang kabuuang 48 peraso ng mga loose firearms, kabilang ang mga high power at iba pang kalibre na may expired na rehistro para sa safekeeping. Ang Operasyon Katok ng Bataan PNP ay isang mas pinatinding operasyon upang matiyak ang tamang pagpaparehistro at pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril sa lalawigan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pulisya na mapalakas ang kaligtasan ng publiko, mabawasan ang mga krimeng may kinalaman sa baril at maisulong ang responsableng pagmamay-ari ng mga baril. Malaga rin ang hakbang na ito bilang paghahanda para sa nalalapit na midterm election sa 2025 kung saan prioridad ang mga seguridad at kapayapaan ng mga komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa 70 ang gun ban violators na naaresto ng kapulisan sa buong Western Visayas sa patuloy na implementasyon ng Commission on Election o COMELEC gun ban. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson ng Police Regional Office 6, sa datos simula Enero 12 hanggang Marso 6, 70 ka mga tao ang naaresto
aresto, 68 na mga baril at 6 na gun replica ang nakonfiska sa mga police units sa ilalim ng Pro 6 ang Negros Occidental Provincial Police Office ang mayroong pinakamaraming na aresto na may 20, sinundan ng Iloilo na may 16, Capiz Provincial Office na may 10, Bacolod City Police Office 8, Iloilo City Police Office 5, Antique Provincial Police Office 3 at Aklan PPO na may 3 at Regional Mobile Force Battalion 6 o Regional Office 6 na may 2. Karamihan sa mga naresto ang resulta ng isinagawang COMELEC checkpoint base na rin sa Republic Act 7166 at COMELEC Resolution number 11067. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, hinirang bilang kampyon sa Valorant Masters ang Korean super team na T1. Isang matinding laban ang nasaksihan sa Bangkok na umabot sa 5 mapa ang laro kontra G2 Esports ng VCT America. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling pinatunayan ng esports team na T1 na sila ang hari ng Valorant Champions Tour matapos talunin ng G2 Esports ng VCT Americas sa Grand Finals ng Valorant Masters Bangkok. Isang matinding laban ang nasaksihan sa Thailand nang umabot sa 5 mapa at triple overtime ang serye bago magwagi ang Korean Super Team. Sa decoyer map na Pearl, tinapos ng T1 ang laban sa score na 16-14 upang makuha ang kanilang unang major international title ngayong 2025. Sinimula ng G2 ang serye na may 2 map ban advantage at napanalo ang Lotus with 5-13 score. Agad namang bumawi ang T1 sa Haven with 39 pero muling nakahanap ng lamang ang G2 sa Abyss at 11-13. Tumaas lalo ang tensyon ng mapuwersa ng T1 ng overtime sa split at matalo ang G2 at close 15-13 upang dalhin ang laban sa panghuling mapa. Sa huli, tinapos ng T1 ang serya sa Pearl at itinanghal ng mga kampyon ng Masters Bangkok. Hinirang bilang tournament MVP si Kim Meteor Teo na may 94 kills, 96 deaths at 30 assists. Ito na ang ikalawang Masters title ni Meteor matapos magwagi sa Masters Shanghai noong nasa Gen G pa siya. Hindi naging madali ang naturang tagumpay para sa T1 dahil bilang second seed ng VCT Pacific 2025 kickoff, kinailangan nilang lumaban sa lower brackets matapos matalo sa Team Vitality at Edward Gaming. Ang panalo na ito ay nagbigay sa T1 ng malaking lamang sa championship points standing ng VCT Pacific, dahilan upang mas lumaki ang tsansa nilang mag-qualify sa Valorant Champions Paris sa Setyembre. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Road to forever, from in a relationship to married na ang status ng aktor na si Bugoy Carino at volleyball player na si EJ Laure. Ang ilang tagpo sa kanilang kasalan na ginanap kahapon, panoorin sa Showbiz Report na ito. Nagpalitan na ng matamis na I do ang actor-dancer na si Bugoy Carino at volleyball star na si EJ Laure. Ang dalawa ay kinasal sa isang simbahan sa Tagaytay kahapon, March 9, na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Cute mini bride naman ang kanilang 6-year-old daughter na si Scarlett, habang di napigilan ng former Going Bulilit star na maging emosyonal nang masilayang naglalakad na sa altar ang kanya na ngayong misis. Magunita na kasabay ng 21st birthday celebration ni Bugoy taong 2023 nang mag-propose ito kay EJ. Bago humantong sa kasalan, malaking hamon din ang hinarap ng dalawa dahil sa kanilang age gap at pagiging batang ama ni Bugoy. Sa kabila naman ng mga komento tungkol sa kanilang relasyon, naging matapang ang dating hashtags member at nangakong paninindigan ang responsibilidad. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.